Good morning din sa inyo at good morning mga boss. Ngayong umaga po makakasama natin si Pag-asa weather forecaster Adsar Aurelio para gabayan tayo sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Jessie, at ganun din po sa lahat ng televiewers. Unahin na po natin ito nga sama ng panahon na nasa labas ng ating area of responsibility. Kahapon po isa na itong ganap na bagyo at nasa kategoryang tropical depression. Ano po ba yung mga senaryo na inaasahan natin mula dito? Opo, ang mataas ng posibilidad na hindi ito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan ito yung bagyong ating binabantayan at napakalayo niya sa ating bansa. Ang dalawang senaryo nito, itong dalawang high pressure area na nakikita na natin. Ang mahalaga nito, itong high pressure nito malapit sa Japan. Kapag ito ay natiling humihina itong high pressure area, ang mangyayari sa bagyo nito, kikilos ito pa northwest saka ito magdo-northeast palayo sa ating bansa at hindi po papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang pangalawang senaryo, kapag itong high pressure nito ay natiling malakas, manatili itong pagkilos itong bagyo na westward na papasok sa ating bansa. Pero ang ating binabantayan at sa data ng ating nakakalap, itong bagyo itong binabantayan natin ay tumataas ang tsansa na hindi ito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So isang magandang balita nga po yan sa initial analysis ng Pag-asa ay hindi nga po papasok ito nga bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Pero depende pa rin po ang kilos ng isang sama ng panahon sa mga weather system na nakapaligid sa kanya. Partikular nga po itong tinatawag natin na mga high pressure area. At Mr. Aurelio, ngayon po ay madalas na nasa range ng 24 to 33 degrees Celsius ang temperatura na nararanasan natin dito sa Metro Manila. At posible po ba sa mga susunod na araw ay maranasan natin yung gradual decrease o yung pagbaba ng temperatura natin? Ito po ba ay may kinalaman sa autumnal equinox at transition period na tinatawag? Opo, kahapon ay autumnal equinox sa ating mundo at yung pagunting paghaba ng oras ng gabi kaysa araw. Pero hindi natin makikita ang pagbabago sa ating temperatura. Makikita na natin ang significant na changes ito pagdating ng November at Disyembre pag ito'y dumating na po ang panahon na amihan na po makaka-apekto sa ating bansa. So yan po mga kababayan, asahan natin na sa mga susunod na buwan ay posible na nga po nating maranasan ang malamig na hangin dahil nga po yan sa gradual decrease ng ating temperatura. Sa ngayon wala pa naman dahil wala pa yung northeast monsoon o yung hanging amihan. Hindi pa po yan nakaka-apekto sa bansa natin. At Mr. Aurelio, ngayon nga po ay posible na naman yung pagkakaroon ng mga localized thunderstorms na nagdudulot ng mga pag-ulan na hindi naman tatagal po ng 1 o 2 oras. At para po magkaroon lamang ng konting kaalaman pa, dagdag kaalaman pa ang ating mga manonood, meron po bang paraan para malaman natin kung gaano nga ba kalayo o kalapit ang isang thunderstorms mula po sa kinatatayuan natin? Opo, at malalaman natin kapag isang thunderstorm, syempre may kulog at kidlat. Paano natin malalaman ng gaano kalayo sa atin ang ulap? Ay malalaman po natin yan sa kidlat. Kapag nakita natin yung kidlat, syempre po ay darating niya ng mga ilang seconds, marinig natin yung kulog. So, ang mangyayari pa, pag nakita natin yung kidlat, magbibilang po tayo ng ilang seconds bago marinig na ating kulog. Kung ito ay narinig po natin ng 5 seconds, 6 seconds, ay kukumpute po natin gano'ng kalayo ang ulap po sa atin. Malalaman po natin kapag 3 seconds, equivalent po yan ng 1 kilometer. So yan nga po mga kababayan, naintindihan na nga natin, may posibilidad na malaman natin kung gaano kalayo ang isang thunderstorms mula po sa kinatatayuan natin. At yan po ay kapag nakita nga natin ang pagkidlat at bibilang nga po tayo ng ilang segundo. Kung sakali man na pumatak po yan sa 3 segundo, asahan natin na nasa 1 kilometro ang layo ng thunderstorms mula po yan sa kinatatayuan natin. At Mr. Aurelio, ngayon nga po, itong mga nakaraang araw ay habagat po o yung southwest monsoon ang naging prevailing weather system sa bansa. Ano po ba ang isang hanging habagat? Opo, ang habagat ay English po yan, southwest monsoon. Yung word na monsoon sa southwest monsoon ay season na po yan at isang hangin. At taon-taon po ay nakaka-apekto sa ating bansa. At almost 6 months ang nakaka-apekto itong habagat sa ating bansa. Kaya po ay nakakaranas ng matinding pag-ulan. Bakit po ang habagat po ay maraming pag-ulan?
Dahil po itong habagat nagagaling po yan sa Indian Ocean. Kung alam ho natin, ito po yun. Sa bandang baba po yan. At yung makikita bago dumating sa ating bansa, dagat po ang dinaadaanan po bago dumating po sa atin. Kaya marami po nakukuhang ulan dahil po sa naiipon niyang water vapor dito sa bandang Indian Ocean, West Philippine Sea at pag-ulan dito sa ating bansa. So ayan po, naintindihan na rin natin kung ano nga ba ang isang hanging habagat at yung mga characteristic nito. Kapag nga ito po ang prevailing weather system sa bansa natin, asahan po natin magiging maalinsangan yung panahon dahil may characteristic po ito na warm and humid. At Mr. Aurelio, bilang panghuling katanungan na lamang po, ano po bang aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Magpapatuloy po ba itong maaraw na panahon? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Opo, una-una po wala pong habagat o di nakaka-apekto ang habagat dito sa ating bansa. Katulad kahapon, maganda po ang ating panahon, di lamang dito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Yung makikita ay bahagyang maulap po tayo sa animang bahagi ng ating bansa. Kaya inaasahan pa rin natin na mainit na panahon, pero pagdating sa hapon o gabi, inaasahan pa rin natin ang mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. So generally, fair weather po ang aasahan natin sa mga susunod na oras. Maging handa lamang tayo dahil na pagsapit ng hapon o gabi ay posible pa rin po ang pagkakaroon ng mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. Maraming salamat po at nakasama nga natin si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Huwag po kayong alis at magbabalik pa ang Panahon TV. Thanks. Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano te? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay. Very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am. Sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyo pong bisitahin ang aming official social media accounts and website. Ako po ang inyong nakasamang inyong weather body, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga.